Isang sigaw ang bumasag sa perpektong gabi. Ilang segundo lang ang nakalipas, hawak pa ni Adrian Salazar ang mikropono, ang bigat nito ay pamilyar sa kanyang kamay. Sa ilalim ng entablado, isang dagat ng mga mamahaling damit at alahas ang kumikinang. Nariyan ang mga pinakamayayamang tao sa bansa, mga politiko, mga kilalang personalidad. Lahat sila ay naparito para sa kanya, para sa ika-10 anibersaryo ng Lourdes Foundation. Ang pundasyong itinayo niya para sa alaala ng kanyang yumaong ina. Puno ng pagmamalaki ang kanyang dibdib habang binibigkas niya ang kanyang inihandang talumpati. Nakita niya sa unang hilera ang kanyang magandang nobya, si Camille, na may matamis na ngiti sa mga labi. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Ang lahat ay perpekto. Para sa'yo ito, ma. Ngunit ang sigaw na yon ay parang isang batong ibinato sa isang payapang lawa, lumilikha ng alon na sumira sa lahat. Nagkagulo ang mga security guard malapit sa malaking pinto ng ballroom. Mula sa entablado, hindi masyadong makita ni Adrian kung ano ang nangyayari. Narinig niya ang mga bulungan ng mga bisita, ang kanilang pagtataka. Anong nangyayari? Sino yan? At mula sa gitna ng kaguluhan, isang boses bata ang umalingaw-ngaw, puno ng galit at desperasyon. Sinungaling! Sinungaling kayong lahat! Isang maliit at marungis na bata ang biglang nakawala sa mga guwardiya at tumakbo papunta sa harap ng entablado. Payat ang kanyang katawan, puno ng putik ang kanyang mga paa, at ang kanyang damit ay mas luma pa sa basahan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Nakaturo ang daliri niya diretso kay Adrian. Hindi patay ang nanay mo! Sigaw ng bata. Huwag kayong maniwala sa kanya. Natahimik ang buong bulwagan. Maging ang mga waiter ay natigilan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng bata at ang mahinang tunog ng orkestra na hindi alam kung dapat bang ituloy ang pagtugtog. Naramdaman ni Adrian na nanuyo ang kanyang lalamunan. Si Camille ay mabilis na tumayo. Ang mukha ay puno ng pag-aalala at pagkainis. Security, get that boy out of here! Utos ng isang tao mula sa audience. Ngunit bago pa man makalapit ang mga gwardiya, may ibinulong ang bata na nagpatigil sa mundo ni Adrian. Buhay si Aling Elena. Naghihingalo siya sa squatters area at kasalanan niyo kung bakit siya nagkaganon. Elena, ang pangalan ng kanyang ina. Parang isang suntok sa sikmura ang naramdaman ni Adrian. Paanong alam ng batang ito ang pangalan ng kanyang ina? Anong pinagsasabi mo, bata? Tanong ni Adrian sa mikropono. Ngunit ang boses niya ay basag at nanginginig. Patunay, ngumisi ang bata. Isang ngisi na hindi para sa isang musmos. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang luma at kupas na bagay. Ito ang patunay ko. Ibinato niya ito sa entablado. Gumulong ang bagay sa sahig na gawa sa marmol at tumigil malapit sa sapatos ni Adrian. Isang rosaryo. Isang rosaryo na gawa sa maliliit na butil ng kahoy. Simple, luma. Walang halaga sa mata ng iba. Ngunit para kay Adrian, ang rosaryong yon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Dahan-dahan siyang yumuko upang damputin ito. Nang mahawakan niya ang mga butil, parang may kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Bawat ukit, bawat gasgas, pamilyar sa kanyang mga daliri. Naalala niya ang sarili bilang isang batang paslit sa ilalim ng puno ng mangga sa kanilang hardin, matiyagang tinutusok ang bawat butil upang makabuo ng isang regalo. Isang regalo para sa kaarawan ng kanyang ina. Ang krus sa dulo ay medyo tabingi, gawa ng isang batang hindi pa perpekto ang mga kamay. Ito nga iyon. Walang duda. Saan mo ito nakuha? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay isang pakiusap na. Bigay niya sa akin. Sagot ng bata, na ngayon ay hawak na ng 2 gwardiya. Sinabi niya, ibigay ko raw sa mabuting taong nagngangalang Adrian Salazar. Ikaw ba yon?
O isa ka lang sa mga sinungaling na mayayaman? Hindi na narinig ni Adrian ang huling sinabi ng bata. Ang kanyang isip ay lumilipad. Ang ingay ng mga kamera na kumukuha ng litrato, ang bulungan ng mga tao, ang pagtawag ni Camille sa kanyang pangalan. Lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng kanyang puso. Ang tanging nakikita niya ay ang rosaryo sa kanyang palad. Adrian, it's a trap. Bulong ni Camille na ngayon ay nasa tabi na niya. Mahigpit ang hawak sa kanyang braso. Huwag kang maniwala. Sinisiraan ka lang niya. Ngunit hindi maalis ni Adrian ang kanyang tingin sa rosaryo. Ang alaala ng ngiti ng kanyang ina nang ibigay niya ito. Ang init ng yakap nito. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na nagbabantang durugin ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Ma? Ang flash ng mga kamera ay parang mga kidlat na sunod-sunod na tumatama sa paligid. Ang bawat isang pagsabog ng liwanag ay tila isang dagok sa perpektong imahe na binuo ni Camille sa loob ng maraming taon. Nakalabas sila ng ballroom, ngunit ang gabi ay malayo pa sa pagiging tapos. Ang mga reporter ay parang mga buwitre na nag-aabang sa labas, sumisigaw ng pangalan ni Adrian, nagtatanong tungkol sa batang lalaki mula sa squatter. Sir Adrian, totoo po bang buhay ang inyong ina? Sino ang batang iyon, sir? Isang paninira lang po ba ito? Pinrotektahan ng mga gwardiya si Adrian at Camille papasok sa nangingintab na itim na limousine. Sa sandaling sumara ang pinto, ang ingay ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Hinubad ni Camille ang kanyang sapatos na may takong at marahang minasahe ang kanyang mga paa. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Ito dapat ang gabi niya. Ang gabi nila. Isang patunay sa lipunan na sila ang perpektong magkapareha na nakatakdang ikasal. Ngunit winasak iyon ng isang batang marungis. Adrian, please, talk to me. Pakiusap ni Camille. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may bahid ng pagpipigil. Ngunit nanatiling tahimik si Adrian. Nakaupo siya sa tapat niya, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit alam ni Camille na hindi ang mga ilaw ng syudad ang tinitingnan niya. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakakuyom. Nasa loob niyon ang rosaryo. Isang malalim na takot ang gumapang sa puso ni Camille. Hindi ito takot para kay Adrian. Ito ay takot para sa kanyang sarili. Ang kasal na ito, ang kanyang seguridad. Ang pangalang Salazar, ang kanyang magiging korona. Ang isang eskandalo, lalo na isang eskandalong ganito kabaho, ay maaaring maging katapusan ng lahat. It's obviously a scam, mahal. Sabi niya ulit, sinusubukang basagin ang pader na itinayo ni Adrian sa pagitan nila. May nag-utos sa batang yon para sirain ka, para sirain tayo. Sa wakas, lumingon si Adrian sa kanya. Ngunit ang mga mata niya ay blangko. Wala ang pagmamahal at paghanga na dati niyang nakikita. Paano niya nakuha ang rosaryo, Camille? Mahinang tanong ni Adrian. Natigilan si Camille. Wala siyang sagot para doon. Maaaring ninakaw lang niya? Umiling si Adrian at muling tumingin sa labas. At sa sandaling iyon, alam ni Camille na hindi niya mapapakalma si Adrian gamit ang mga salita lamang. Kailangan niyang kumilos. Pagdating nila sa mansyon, dumiretso si Adrian sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Naiwan si Camille na mag-isa sa malawak at malamig na sala. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa isang malaking salamin. Ang kanyang mamahaling bestida, ang kanyang perpektong ayos. Lahat ay isang kasinungalingan kung hindi niya makokontrol ang sitwasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pumunta sa hardin kung saan walang makakarinig. Hinanap niya ang isang numero sa kanyang mga contact. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Hello, Tito. Sabi ni Camille. Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging magalang at mahinahon. Camille, I saw the news.
It's all over the internet, sagot ng boses sa kabilang linya. Si Mateo Salazar, kalmado, ngunit may bigat. Tito, it was a disaster. At si Adrian, naniniwala yata siya. Naramdaman ni Camille ang panginginig ng kanyang mga kamay. Calm down, utos ni Mateo. Huwag kang magpanik. Ang panik ay para sa mga mahihina. Pero paano po ito? Ang foundation, ang pangalan ng pamilya. I will handle it, sabi ni Mateo. Pero kailangan mo ring gawin ang parte mo. You are going to be a Salazar. Act like one. Protect your future. Nakahinga ng maluwag si Camille. Yes, Tito. Gagawin ko po. Good. For now, find out who that boy is. I want to know everything. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Camille ay muli siyang nagkaroon ng kontrol. Bumalik siya sa loob at habang naglalakad, nag-type siya ng isang mensahe para sa kanyang personal na assistant. I need a complete background check on a boy named Leo Morales. Hanapin niyo lahat. Ang kanyang kasaysayan, pamilya. Hanapin niyo ang kahinaan niya. Pumasok siya sa kanilang silid at nagbihis. Nang handa na siyang matulog, lumabas si Adrian mula sa opisina. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may bago sa kanyang mga mata. Isang determinasyon na hindi pa nakikita ni Camille dati. Lumapit si Camille at hinawakan ang kanyang pisngi. Huwag kang mag-alala, mahal. Ako ang bahala dito. Aayusin ko ito. Para sa atin. Para sa kinabukasan natin. Ngumiti si Adrian. Isang malungkot na ngiti. Tinitigan niya si Camille sa mata. Paano kung totoo ang sinasabi niya? Ang tanong ay parang isang patalim na bumaon sa puso ni Camille. Simple, direkta, at puno ng posibilidad na sumisindak sa kanya. Bago pa siya makasagot, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito at nakita ang isang mensahe mula sa kanyang assistant. Binuksan niya ito. Ma'am, natuntun na po namin kung saan nakatira ang bata. Napatigil si Camille sa paghinga. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Adrian, ngunit hindi na ang nobyo niya ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang balakid. Nagbago ang kanyang mga mata. Nawala ang pagkabalisa at napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi siya makatulog. Ang bawat sulok ng malawak na mansyon ay parang nangungutya sa kanya. Ang katahimikan ay masyadong malakas. Binabasag lamang ng mahinang ugong ng aircon at ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Bumangon si Adrian mula sa kama. Dahan-dahan para hindi magising si Camille. Naglakad siya papunta sa kanyang opisina, isang silid na puno ng mga parangal at mga larawan ng tagumpay. Dati, ang lugar na ito ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngayon, para itong isang kulungan na gawa sa mga kasinungalingan. Umupo siya sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad at pinuksan ng ilaw sa lamesa. Nandoon ang rosaryo. Kinuha niya ito. Hinaplos ang bawat butil. Ang isip niya ay bumalik sa isang hapon. Maraming taon na ang nakalipas. Isang batang Adrian na nakaupo sa damuhan, pinapanood ang kanyang ina na nag-aalaga ng mga rosas. Ang init ng araw sa kanyang balat, ang amoy ng mga bulaklak, ang lambing sa mga mata ng kanyang ina. Para sa akin ba yan, anak? Tanong nito. Ang ngangiti ay nagpapaliwanag sa buong hardin. Opo, ma. Para hindi ka malimutan ni Lord. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Adrian at tumama sa rosaryo. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Hindi siya maaaring umupo lang dito at maghintay. Hindi niya hahayaang ayusin ni Camille o ni Tito Mateo ang lahat. Ito ay sa kanya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kahit gaano pa ito kasakit, may kinuha siyang isang maliit na baul mula sa ilalim ng kanyang mesa. Sa loob nito ay ang mga natitirang gamit ng kanyang ina na itinago niya. Mga lumang litrato, ilang mga sulat. May isang birthday card doon na ibinigay sa kanya noong siya ay 10 taong gulang.
Tinitigan niya ang sulat kamay. Pamilyar, malambot. May isang maliit at nakatuping papel na kasama ng rosaryo na ibinato ng bata. Hindi niya ito pinansin kanina. Sa sobrang gulo, kinuha niya ito ngayon at binuksan. Para kay Adrian. Ibalik mo sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Adrian habang pinagkumpara niya ang dalawang sulat. Ang pagkakabuo ng letrang A, ang kurbada ng letrang N. Pareho. Walang duda. Pareho. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Matigas. Hindi na mababago. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng numero ng kanyang pribadong imbestigador. Isang taong pinagkakatiwalaan niya sa mga sensitibong bagay ng kumpanya. Hanapin mo ang address ng isang batang nagngangalang Leo Morales. Utos ni Adrian. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Gusto kong malaman kung saan siya nakatira. Ngayon na. Ilang minuto lang, isang text message ang dumating. Isang address sa isang lugar na hindi pa niya naririnig kailanman. Tumayo si Adrian. Hinubad niya ang kanyang suot na silk pajamas at pinalitan ito ng isang simpleng itim na t-shirt at maong na pantalon. Kumuha siya ng isang sombrero. Sa salamin, hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Hindi siya si Adrian Salazar, ang CEO. Isa lamang siyang anak na naghahanap sa kanyang ina. Hindi niya kinuha ang kanyang luxury car. Sa halip, kinuha niya ang susi ng isang lumang sedan na ginagamit ng kanilang mga staff. Tahimik siyang lumabas ng mansyon, bawat hakbang ay maingat. Habang nagmamaneho siya palayo sa Forbes Park, papalayo sa mga malalawak na kalsada at matataas na pader, unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga kalsada ay naging masikip. Ang mga malalaking bahay ay naging mga gusaling dikit-dikit. Ang malinis na hangin ay napalitan ng amoy ng basura at usok. Ito ay isang ibang mundo. Ipinark niya ang sasakyan sa isang madilim na eskinita at naglakad. Ang mga tao ay napapatingin sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at hinala. Narinig niya ang malakas na tunog ng videoke, ang tahol ng mga aso, ang yakan ng mga sanggol. Nararamdaman niya ang putik sa ilalim ng kanyang sapatos. Ito ba ang mundo niya ngayon, ma? Sa wakas, natagpuan niya ang address. Hindi ito isang bahay. Isa itong barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero, karton at kahoy. May isang mahinang ilaw na nagmumula sa loob. Huminto siya sa harap ng pinto na gawa sa isang lumang tarpaulin. Saglit siyang nag-alinlangan. Paano kung mali siya? Paano kung isa lang itong malaking panloloko? Ngunit ang bigat ng rosaryo sa kanyang bulsa ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kumatok siya ng 3 beses. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Leo. Ang bata. Ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat at agad na napalitan ng galit. Anong ginagawa mo dito? Matigas na tanong ng bata. Sinusubukang harangan ang daan. Leo, sabi ni Adrian, itinaas ang kanyang 2 kamay para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Gusto ko lang magtanong. Wala kaming sasabihin sa'yo. Umalis ka na. Hindi pinansin ni Adrian ang pagtataboy ng bata. Sumilip siya sa loob. Nakita niya ang isang maliit na espasyo, isang sahig na lupa, at isang papag na kawayan sa isang sulok. Hindi ako naparito para makipag-away, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay halos isang pakiusap, puno ng pagsusumamo. Gusto kong makita siya. Nag-alinlangan si Leo. Tinitigan niya si Adrian mula ulo hanggang paa, tila sinusukat ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, dahan-dahan siyang tumabi. Isang paanyaya. Pumasok si Adrian sa loob. Ang amoy ng gamot at kahirapan ay sumalubong sa kanya. At doon, sa ibabaw ng papag na kawayan, sa ilalim ng liwanag ng isang debateryang ilaw, nakita niya siya. Isang babaeng napakapayat, nakatalikod sa kanya. Ang kanyang buhok ay may mga puti na.
Ang kanyang paghinga ay mababaw. Napahinto si Adrian sa paghinga. Ang kanyang puso ay kumakarera. Dahan-dahan siyang humakbang palapit. Ang sahig na lupa ay lumalangit-angit sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin sa loob ng barong-barong ay mabigat at tila mahirap hingahan. Hinaluan ng amoy ng alikabok, gamot at isang kalungkutan na parang kumakapit sa mga dingding. Si Adrian ay nakatayo doon, ilang hakbang lamang ang layo mula sa nakatalikod na babae. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis, parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bawat segundo ng katahimikan ay tila isang oras. Naglakas loob siyang magsalita. Isang salita lang. Ang salitang matagal na niyang hindi nabibigkas. Ma? Ang boses niya ay mahina, halos isang bulong. Ngunit sa maliit na espasyo, ito ay umalingaw-ngaw. Hindi gumalaw ang babae. Hindi lumingon. Parang hindi siya narinig. Isang malamig na kirot ang gumuhit sa puso ni Adrian. Nagkamali ba siya? Lola, sabi ni Leo, lumapit ito sa papag. May bisita po kayo. Dahan-dahang gumalaw ang babae. Umupo ito ng marahan. Bawat kilos ay tila nagdudulot ng sakit. At dahan-dahan humarap ito sa kanila. Sa sandaling iyon, ang imahe ng kanyang ina na nakatatak sa isip ni Adrian, ang babaeng masayahin, puno ng buhay, at may mga matang nangungusap ng pagmamahal, ay biglang gumuho na parang salamin na binasag. Ang babaeng nasa harap niya ay anino na lamang ng kanyang alaala. Lubog ang mga pisngi nito, maputla ang mga labi, at ang buhok na dati itim at makintab ay puno na ng mga puting hibla. Ngunit ang mga mata niya ang nagpatigil sa paghinga ni Adrian. Pagod ang mga iyon, puno ng sakit, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ito. Ang kislap ng pagkakakilala. At ang kislap na iyon ay agad na palitan ng matinding takot. Nanlaki ang mga mata ng babae. Tumingin siya kay Adrian, pagkatapos ay kay Leo, at muli kay Adrian na para bang nakakita siya ng isang multo. Umurong siya palayo, sumandal sa dingding na yero. Sino ka? Tanong ng babae. Ang boses ay nanginginig at basag. Anong kailangan mo? Ma, ako po ito. Nagsimulang sabihin ni Adrian, isang hakbang siyang lumapit. Nagkakamali ka, sir. Mabilis na putol ng babae, ang paggamit niya ng salitang sir ay parang isang sampal kay Adrian. Hindi ako ang nanay mo. Ang pangalan ko ay Elena. Elena Reyes, hindi Salazar. Bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Pero, ang rosaryo, sabi ni Adrian, inilabas ito mula sa kanyang bulsa. Ang mga butil na kahoy ay tila malamig sa kanyang palad. Naalala niyo po ba to? Ako po ang gumawa nito para sa inyo. Noong birthday niyo. Tumingin ang babae sa rosaryo at sa isang saglit, ang maskara ng pagkakaila ay gumuho. Nakita ni Adrian ang paglambot ng kanyang mukha, ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong nagbago. Napalitan ito muli ng takot. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sigaw ni San. Ang boses ay biglang tumaas. Umalis ka na. Pakiusap. Iwanan niyo na kami. Niyakap niya si Leo na para bang pinoprotektahan ito mula sa isang panganib. Si Adrian ay natigilan. Ang sakit ng pagtanggi ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng pag-aakalang patay na ito. Ang pag-asa na nabuo sa kanyang dibdib ay unti-unting namatay. Baka nga nagkamali lang siya. Baka kamukha lang. Tumalikod siya. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Pasensya na sa abala, sabi niya. Ang boses ay walang buhay. Nagsimula siyang maglakad palabas. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng pinto, lumingon siya para sa isang huling sulyap. At iyon ang sandaling nakita niya ito. Ang babae, sa pag-aakalang hindi na siya nakatingin, ay dinala ang kanyang nanginginig na kamay sa kanyang dibdib.
Ang kanyang mga daliri ay marahang gumuhit sa hangin. Sa mismong lugar kung saan dating nakasabit ang rosaryo, isang kilos na hindi namamalayan. Isang kilos na sanay na. Isang kilos na ginagawa niya noon tuwing siya ay ninenerbiyos o nag-aalala. Isang kilos na tanging si Adrian lang ang nakakaalam. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Adrian. Ito nga ang kanyang ina. Hindi na niya kailangan ng pag-amin. Ang kilos na yon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Ang pagtanggi niya ay hindi dahil sa hindi siya nito naaalala. Ang pagtanggi niya ay dahil sa takot. Hindi na nagsalita pa si Adrian. Tumangulang siya kay Leo, isang tango ng pasasalamat at pangako, at tuluyan ng lumabas. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, sa gitna ng mga malilikot na eskinita, wala na ang pagkalito at sakit. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na ang tanong kung sino siya. Ang tanong na ngayon ay bakit? Bakit siya umalis? Bakit siya nagtatago? At sino ang kinatatakutan niya? Pagpasok niya sa kotse, kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Tinawagan niya muli ang kanyang investigador. Ituloy mo ang investigasyon, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may nakatagong bagsik. Sir, pero sabi niyo po, hindi na ang bata ang iimbestigahan mo, putol ni Adrian. Ang babae. Ang pangalan niya ay Elena Reyes. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Lahat. Sa loob ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Salazar Tower, pinanood ni Mateo Salazar ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na liwanag ay nagbigay ng gintong sinag sa mga gusali ng Makati, isang kaharian na tinulong niyang itayo. Kalmado siya, habang ang buong internet ay nagkakagulo dahil sa iskandalo sa Lourdes Foundation, habang ang pangalan ng kanilang pamilya ay nababahiran ng putik. Si Mateo ay kalmado. Ang gulat ay para sa mga baguhan. Ang takot ay para sa mga may kasalanan. Para sa kanya, ito ay isang problema lamang na kailangang solusyonan. Isang dumi na kailangang walisin. Tumunog ang kanyang pribadong linya. Nakita niya ang pangalan ni Adrian sa screen. Huminga siya ng malalim at isinuot ang kanyang maskara. Ang maskara ng isang mapagmahal na tito. Adrian, anak, kamusta ka? Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tito! Ang boses ni Adrian sa kabilang linya ay pagod at basag. Nakita ko na siya. Napahinto si Mateo. Sa isang saglit, ang kanyang kalmadong disposisyon ay nagkaroon ng lamat. Buhay pa pala ang bruha, sabi niya sa kanyang isipan. Anak, baka nagkakamali ka lang. Isang bitag yan. Hindi, tito. Siya yon, giit ni Adrian. Hindi niya inamin. Pero alam ko, ramdam ko. Tito, kailangan kong malaman ang totoo. Napapikit si Mateo at marahang minasahe ang kanyang sentido. Ang kapatid niyang si Ricardo, masyadong malambot. Dapat ay tinapos na niya ang problemang ito noon pa man. Sige anak, malambing na sabi ni Mateo. Magpahinga ka muna. Huwag kang gagawa ng kahit ano. Hayaan mong ako ang gumalaw. Proprotektahan kita. Proprotektahan ko ang alaala ng ama mo. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Mateo ang telepono. Nawala ang pag-aalala sa kanyang muka. Napalitan ito ng isang malamig at walang emosyon na ekspresyon. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking painting sa kanyang likuran. Ang larawan ng kanyang yumaong kapatid, si Ricardo Salazar. Masyado kang mabait, kuya. Bulong niya sa larawan. Kahit kailan, masyado kang sentimental. Ngayon, ako na naman ang maglilinis ng kalat mo. May isa pa siyang tinawagan. Si Camille. Nagkita sila sa isang pribadong silid ng isang mamahaling restaurant. Dumating si Camille na balisa. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot na sinusubukan niyang itago.
Tito, anong gagawin natin? Pupuntahan niya ulit yung babae. Halos pabulong na sabi ni Camille. Hindi sumagot si Mateo. Inilapag niya sa mesa ang isang itim na briefcase. Binuksan niya ito. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga bigkis ng tig-1,000 piso. Nanlaki ang mga mata ni Camille. Ang takot ay isang luho na hindi natin kayang bayaran, Camille. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Gusto mong maging isang Salazar? Ito ang presyo. Anong gagawin ko dito? Hindi mo kailangang saktan ng kahit sino. Paliwanag ni Mateo, tila isang propesor na nagtuturo sa isang estudyante. Ang mga tao sa lugar na yon ay may isang kahinaan, ang kahirapan. Gamitin mo yan. Itinulak niya palapit kay Camille ang briefcase. Bigyan mo sila ng pagkain, bigyan mo sila ng pera, at habang ginagawa mo yan, magtanim ka ng duda. Ipakita mo sa kanila na ang babaeng yon at ang bata ay mga manloloko na gustong samantalahin ang kabaitan ng pamangkin ko. Hayaan mong ang mga kapitbahay mismo ang magtaboy sa kanila. Naintindihan ni Camille. Isang dahan-dahang nangiti ang nabuo sa kanyang mga labi. Ito ay isang laro na alam niya kung paano laruin. I understand, Tito. Pagkaalis ni Camille, naiwan si Mateo na mag-isa. Uminom siya ng kanyang wine at muling kinuha ang kanyang cellphone. May isa pa siyang numero na tinawagan. Isang numero na walang pangalan. Ako to, sabi niya nang may sumagot. Bantayan niyo ang bawat galaw ni Adrian. At yung babae, siguraduhin mong hindi na siya muling makakalapit sa bata. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa syudad na kumikinang sa ilalim niya. Huwag kang mag-alala, kuya. Ang mga sikreto natin ay mananatiling sikreto. Samantala, sa masikip na eskinita, kung saan nakatira si Elena, isang van na walang marka ang huminto. Bumaba ang dalawang babae na maayos ang pananamit. May dala silang mga bayong na puno ng groceries at mga sobrang puti. Lumapit sila sa isang grupo ng mga nag-uusap na kapitbahay. Magandang gabi po, sabi ng isang babae na may matamis na ngangiti. Kami po ay mula sa isang foundation. Nais lang po naming tumulong. Nagsimula silang mamigay ng mga bigas at delata. Tuwang-tuwa ang mga tao. Nabalitaan po kasi namin. Meron daw pong nagpapanggap na nanay ni Sir Adrian Salazar dito. Tanong ng isa pa, na para bang nag-aalala. Kawawa naman si Sir Adrian. Mukhang naloko yata. Narinig niyo po ba yung matanda at yung apo niya? Baka kailangan lang ng pera, kaya gumagawa ng kwento. Isang babaeng kapitbahay ang tumanggap ng sobre na may lamang 5,000 piso. Tumingin siya sa pera. Pagkatapos ay sa direksyon ng barong-barong ni Elena. Ang kanyang pasasalamat ay unti-unting napalitan ng hinala. Ang lason ay nagsisimula nang kumalat. Hindi nagtagal si Adrian. Ang pag-asang sumibol sa kanyang puso ay mas malakas kaysa sa anumang pagod o sakit. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, bumalik siya sa masikip na eskinita. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Dr. Alves, isang matandang doktor, at matalik na kaibigan ng kanyang pamilya. Isang tao na mapagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. May dala rin siyang mga bag na puno ng pagkain, gamot at malinis na damit. Pagdating nila sa tapat ng barong-barong, si Leo ang sumalubong sa kanila. Ang mga mata ng bata ay puno pa rin ng pagbabantay. Ngunit nang makita nito ang doktor at ang mga dala ni Adrian, tila bahagya itong lumambot. Sino siya? Tanong ni Leo. Nakaturo sa doktor. Kaibigan ko siya. Si Dr. Alves, mahinahong sagot ni Adrian. Nandito kami para tumulong. Para sa lola mo. Pumasok sila. Si Elena ay gising na. Nakaupo sa papag. Mas maputla ito ngayon kaysa kahapon. Sinuri siya ni Dr. Alves, habang si Adrian naman ay inilabas ang isang termos na may mainit na sopas. Ma, sabi ni Adrian, umupo siya sa tabi nito.
Kain po muna kayo. Tumingin si Elena sa kanya. Pagkatapos ay sa sopas. Ang takot sa kanyang mga mata ay nandoon pa rin. Ngunit meron ng kasamang pag-aalinlangan. Hindi na ito purong pagtanggi. Huwag po kayong mag-alala, sabi ni Adrian. Wala pong nakakaalam na nandito ako. Tayo-tayo lang. Kinuha niya ang kutsara, hinipa ng mainit na sabaw at dahan-dahang itinaas ito sa bibig ng ina. Sa una ay umiling ito. Ngunit sa pagpupumilit ni Adrian, sa lambing na nakikita nito sa kanyang mga mata, dahan-dahan itong nagbukas ng bibig. Habang kumakain si Elena, nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Tahimik lang, walang hagulgol. Mga luhang nag-ipon sa loob ng 20 taon. Nang matapos silang kumain, hinawakan ni Adrian ang kamay nito. Ang balat nito ay magaspang at malamig. "Bakit, ma?" tanong niya. "Bakit po kayo umalis?" Yumuko si Elena. Ang katahimikan ay tumagal ng halos 1 minuto at nang muli siyang magsalita, ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagsisisi. "Patawarin mo ako, anak," sabi niya. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. "Patawarin mo ako. Wala po kayong kasalanan, ma. Gusto ko lang maintindihan." Huminga siya ng malalim. Ako nga ang nanay mo, anak." Ang mga salitang yon, kahit inaasahan na ni Adrian, ay tumama sa kanya na parang alon. Isang alon ng ginhawa, ng saya, at ng matinding kalungkutan. Niyakap niya ang kanyang ina. Ang payat nitong katawan, ang amoy nito, na pamilyar kahit nagbago na. Sa wakas, natagpuan na niya ito. "Umalis ako para protektahan ka," patuloy ni Elena nang kumalas sila sa yakap. "May mga taong gustong manakit sa pamilya natin noon. Sa ama mo. Ang pagkawala ko ang tanging paraan para maligtas ka. Para mabigyan ka ng magandang buhay na hindi nila magugulo. Isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Isang kwentong ginawa niya para ilayo si Adrian sa mas masakit na katotohanan. At sa sandaling iyon, naniwala si Adrian. Isang matamis na ngiti ang unang sumilay sa labi ni Adrian sa loob ng 2 araw. Isang tunay na ngiti. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Nahanap na niya ang kanyang ina. At ngayon, hindi na niya ito hahayaang mawala pa. Ngunit ang katahimikan at ang kanilang muling pagsasama ay biglang winasak. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong barong-barong. Ang pinto na gawa sa tarpaulin ay biglang bumukas ng may puwersa. Sumabog ang liwanag mula sa mga kamera. Isang grupo ng mga reporter at cameramen ang nagsiksikan sa maliit na espasyo. Itinututok ang kanilang mga lente sa kanila. "Sir Adrian, siya na nga po ba ang nawawala niyong ina? Bakit niyo po siya itinago sa ganitong lugar? Totoo bang nagpapanggap lang siya para makakuha ng pera?" Kasabay ng mga reporter dumating ang mga kapitbahay. Ngunit ang kanilang mga mukha ay hindi na nagpapakita ng pagtataka. Puno ito ng galit. "Mga manloloko!" Sigaw ng isang babae na tumanggap ng pera kagabi. "Pera lang ang habol niyo sa mga Salazar. Umalis kayo dito. Huwag niyong dalhin ang gulo niyo sa lugar namin." Nagulat si Adrian. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Sinubukan niyang harangan ang kanyang ina mula sa mga kamera. Niyakap niya ito, habang si Leo naman ay matapang na humarang sa harap nila. "Layuan niyo kami!" sigaw ng bata. Pero huli na ang lahat. Ang takot sa mga mata ni Elena ay hindi na maipinta. Tumingin siya sa mga kamera, sa mga galit na mukha ng mga kapitbahay, sa flash ng liwanag. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga. "Ma?" Tawag ni Adrian. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito. Ang mga mata ni Elena ay pumikit. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. At bumagsak siya sa mga braso ni Adrian. Walang malay. Ma, gumising ka!" Sigaw ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng panik. "Her heart!" Sigaw ni Dr. Alves. Sinusubukang lapitan sila.
She's having a heart attack. Ngunit ang ingay ng mga kamera at ang sigawan ng mga tao ay hindi huminto. Patuloy lang sila sa pagkuha ng litrato. Binuhat ni Adrian ang kanyang ina. Ang magaan nitong katawan ay parang isang babasaging bagay sa kanyang mga braso. Sumigaw siya, isang sigaw na puno ng galit, sakit at desperasyon. Tulong! Tumawag kayo ng ambulansya! Ang puting pasilyo ng ospital ay walang katapusan. Ang amoy ng antiseptic ay nakakasulasok. Ang bawat tunog, ang mahinang pag-ikot ng gulong ng stretcher, ang pag-uusap ng mga nurse, ang sarili niyang mabigat na paghinga, ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Nakatayo si Adrian sa labas ng emergency room. Hindi niya magawang umupo. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng putik mula sa sahig ng barong-barong. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang nakikita ang eksena. Ang pamumutla ng mukha ng kanyang ina. Ang pagbagsak nito sa kanyang mga braso. Lumabas si Dr. Alves. Mula sa ER, ang mukha nito ay pagod at seryoso. Doc, kamusta siya? Agad na tanong ni Adrian. Ang puso niya ay nasa kanyang lalamunan. Umiling ang doktor. We stabilized her for now. Pero malala ang atake, Adrian. Mahina ang puso niya. Masyadong mahina. Anong ibig sabihin yan? She needs a major operation. Isang bypass surgery. Kung hindi ko masisigurong magtatagal pa siya. Ang mga salita ng doktor ay parang isang malaking bato na bumagsak sa kanya. Operasyon. Isang salitang nagpapahiwatig ng panganib, ng kawalan ng kasiguraduhan. Gawin niyo, Doc, sabi ni Adrian. Gawin niyo ang lahat, kahit magkano. Iyon nga ang problema, Adrian, sabi ng doktor na may pag-aalala. Sa kondisyon niya ngayon, masyadong delikado ang operasyon. Kailangan muna nating palakasin ang katawan niya. But it's a race against time. Habang pinoproseso ni Adrian ang masamang balita, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang sekretarya. Sir, sabi nito, ang boses ay nanginginig. The board is calling for an emergency meeting. Ngayon na po. Through video call. Cancel it. Tell them Sir, hindi po pwede. It's about the company's stocks. They're plummeting. The investors are pulling out. Walang nagawa si Adrian. Umupo siya sa isang bakal na upuan sa pasilyo. Kasama si Leo na tahimik na nakaupo sa tabi niya at binuksan ang video call sa kanyang tablet. Isa-isang lumitaw ang mga mukha ng board members. Seryoso. Malamig. At sa gitna nila, ang mukha ni Tito Mateo, puno ng pekeng pag-aalala. Adrian, this is a mess. Sabi ng isa sa mga miyembro, our stocks haven't been this low in a decade. The media is having a field day. Salazar Hair hides ailing mother in slums. Lord's Foundation built on a lie? Ito ang mga headline, Adrian. Sabi pa ng isa. I can handle this, sabi ni Adrian. Sinusubukang kontrolin ang kanyang boses. We know you can. Malumanay na sabi ni Tito Mateo na para bang siya ang tagapagtanggol. Kaya nga, para maprotektahan ka at ang kumpanya, the board has decided na mas makabubuting mag-take ka muna ng temporary leave of absence. Hayaan mong kami muna ang humarap sa media. We will clean this up for you. Isang kudeta, isang magalang na paraan para tanggalin siya sa pwesto. Tumingin si Adrian sa bawat muka sa screen. Nakita niya ang pagkakasunduan nila. Tinalikuran na siya. Ibinaba niya ang tawag ng walang paalam. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Ang kumpanyang binuo ng kanyang ama, ang pondasyong itinayo niya para sa kanyang ina, lahat ay nawawala. At sa gitna ng kanyang pagdurusa, dumating si Camille. Maganda pa rin siya, kahit ang kanyang mukha ay walang kolorete. Ang kanyang damit ay simple, ngunit mamahalin. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng pasilyo ng ospital. Hindi siya lumapit para yumakap. Huminto siya sa harap ni Adrian.
"This has to stop, Adrian." Sabi niya, ang boses ay matigas. "Camille, not now. Please," pakiusap ni Adrian. "No, Adrian, it has to be now," giit niya. "Pinapipili kita." Napatitig si Adrian sa kanya, hindi makapaniwala. "It's her or me, Adrian," sabi ni Camille. Ang bawat salita ay tila isang punyal. Ang legacy mo, ang kumpanya natin, ang kinabukasan natin, o ang gulo na to. Itinuro niya ang pinto ng ER. "Pumili ka." Tumingin si Adrian kay Camille. Ang babaeng akala niya ay pakakasalan niya. Ang babaeng pinangakuan niya ng habambuhay. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay isang estranghera. Isang babaeng mas pinapahalagahan ang pera at imahe kaysa sa buhay ng isang tao. Pagkatapos ay tumingin siya sa saradong pinto ng ER kung saan ang kanyang ina ay nakikipaglaban para sa buhay nito. Bumalik ang tingin niya kay Camille. Ang galit at sakit sa kanyang dibdib ay nagbigay sa kanya ng isang malinaw na desisyon. "Umalis ka na," sabi niya. Ang boses ay mahina, ngunit pinal. Nagulat si Camille. "What?" "Sinabi kong umalis ka na." Ulit ni Adrian. Tumayo siya. "Tapos na tayo." Hindi makapaniwala si Camille. Umiling siya at sa isang saglit, nakita ni Adrian ang sakit sa mga mata nito. Bago ito muling napalitan ng galit at pagkasuklam. "You will regret this, Adrian Salazar," sabi niya. "You will lose everything." Tumalikod si Camille at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo hanggang sa ito ay maglaho. Naiwan si Adrian na nakatayo doon. Pakiramdam niya, tinanggalan siya ng lahat. Ang kanyang posisyon, ang kanyang reputasyon, ang kanyang nobya. Lahat ay gumuho. At sa sandaling iyon na iyon, bumukas ang pinto ng R. Lumabas ang doktor, ang kanyang muka ay mas seryoso pa kaysa kanina. "Mr. Salazar," sabi ng doktor, "we did everything we could but her heart is too weak. Kailangan niyang magpa-opera." Pero ang paghinto ng doktor ay mas nakakatakot kaysa sa anumang salita. Pero baka hindi na niya kayanin ang biyahe papunta sa mas malaking ospital. "We need a miracle." Nailipat si Elena sa isang pribadong silid. Isang silid na binabantayan ng mga makina na patuloy na tumutunog. Bawat beep ay isang paalala kung gaano karupok ang buhay ng kanyang ina. Nakaupo si Adrian sa tabi ng kama. Hawak ang kamay nito. Pinagmamasdan ang bawat paghinga. 2 araw na siyang hindi umuuwi. Ang ospital na ang naging mundo niya. Si Leo ay laging nasa tabi niya. Isang tahimik na anino na nagbibigay ng lakas sa paraang hindi niya maintindihan. Isang nurse ang pumasok para ayusin ang mga gamit ni Elena na dinala mula sa barong-barong. Isang maliit na bag na gawa sa lumang tela. "Sir, ito na lang po ang naiwan niyang gamit," sabi ng nurse. Inilapag ang bag sa ibabaw ng mesa. Nang umalis ang nurse, kinuha ni Adrian ang bag. Halos wala itong laman. Ilang pirasong damit na kupas, isang lumang suklay, at isang maliit at kinakalawang na kahon na bakal. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang isang salansan ng mga liham na nakatali ng isang liston. Sa ibabaw ng mga sulat ay isang luma at kalawangin na susi. Kinuha niya ang mga sulat. Ang mga sobre ay naninilaw na sa katagalan. Ang mga ito ay para sa kanya. Para sa aking Adrian, sa kanyang ika-11 na kaarawan. Para sa aking Adrian, sa kanyang pagtatapos sa high school. Para sa aking Adrian, sa kanyang ika-18 na kaarawan. Binuksan niya ang isa. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay nanginginig ngunit malinaw. Binasa niya ang tungkol sa sakit ng pag-iwan, ang walang katapusang pangungulila, ang araw-araw na pag-iisip sa kanya. Bawat salita ay isang patak ng luhang tumama sa kanyang puso. Ang kanyang ina ay hindi siya iniwan. Araw-araw, kasama niya ito sa isip at sa puso.
Sa ilalim ng mga sulat, nandoon ang susi. May kasama itong isang maliit na papel. Safety Deposit Box, MAB28, Banco de Oro, Makati Main Branch. Elena Salazar. Salazar, hindi Reyes. Isang kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Tumayo siya. Leo, bantayan mo muna si Lola, ha? Sabi niya sa bata. Babalik ako agad. Pangako. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng damit. Nagmaneho siya papunta sa bangko na parang hinahabol ng demonyo, gamit ang susi at isang lumang authorization letter na kasama nito na may pirma ng kanyang ina. Pinapasok siya ng bank manager sa vault. Ang kahon ay malamig at mabigat. Dinala niya ito sa isang pribadong silid. Huminga siya ng malalim bago ito buksan. Ang nasa loob ay hindi pera o alahas, isang itim na journal at isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Binuksan niya ang journal. Ito ang talaarawan ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang mga pahina. Binasa niya ang tungkol sa masayang simula ng pagsasama nila ng kanyang ama, si Ricardo. Ngunit unti-unti, ang mga pahina ay napuno ng takot at pagdududa. Natuklasan ni Elena na ang negosyo ng kanyang asawa ay hindi malinis. May mga kasosyo itong bigla na lang nawawala. May mga kontratang napanalunan sa kahina-hinalang paraan. At isang gabi, aksidente niyang narinig ang pag-uusap ng kanyang asawa at ni Tito Mateo. Kailangan na nating itumba si De Luca. Masyado na siyang maraming alam. Ang pangalan, Antonio De Luca. Ang orihinal na may-ari ng lupang kinatatayuan ngayon ng Salazar Tower. Ang opisyal na kwento ay namatay ito sa isang car accident. Ang sumunod na mga pahina ay puno ng mga patak ng luha. Isinulat ng kanyang ina kung paano niya kinumpronta si Ricardo. Ang pagtanggi, ang mga banta. Sinabi niya sa akin, kung magsusumbong ako, ikaw ang mapapahamak, Adrian. Sinabi niya, manahimik ako para sa kapakanan mo. Ang desisyon niyang umalis ay hindi para protektahan si Adrian mula sa mga kaaway sa labas. Ito ay para protektahan si Adrian mula sa sarili nitong ama. Pagkatapos ay binuksan ni Adrian ang folder. Nandoon ang mga kopya ng mga bank statement, mga pekeng kontrata, mga dokumento na nagpapatunay sa paglilipat ng malalaking halaga ng pera mula sa Salazar Corp papunta sa mga offshore accounts. Sa pamamagitan ng isang charity, sa pamamagitan ng Lord's Foundation, ang pundasyon na ipinangalan sa kanyang ina, ang pundasyon na ipinagmamalaki niya, isang kasangkapan sa paghuhugas ng maruming pera. Napahawak si Adrian sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang buong buhay niya, ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang paghanga niya sa kanyang ama, ang pagmamalaki niya sa kanyang legacy, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingan na nabahiran ng dugo. Isinara niya ang journal. Ang kanyang kalungkutan ay biglang napalitan ng isang damdaming hindi pa niya naramdaman dati. Isang purong nag-aapoy at nangingibabaw na galit. Ang kanyang Tito Mateo. Ang taong nagkunwaring nag-aalaga sa kanya. Ang ahas na binalot ang sarili sa balat ng tupa. Dinampot ni Adrian ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Matatag na. Tinawagan niya ang abogado ng pamilya, isang taong mas matanda pa sa kanya, isang taong kilala niya mula pagkabata bilang isang taong may prinsipyo. Attorney? Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay kalmado na parang isang bagyo bago ito manalasa. I need to call a press conference. Adrian, are you sure? Sa tingin ko, I am sure. Putol ni Adrian. At the Salazar Tower lobby, tomorrow morning. Anong sasabihin natin?
Tumingin si Adrian sa mga dokumento sa kanyang harapan, ang patunay ng kasalanan ng kanyang ama. Ang katibayan ng pagkakasangkot ng kanyang tito. It's time to end this. Ang labi ng Salazar Tower ay hindi pa nagiging ganito kaingay. Dati, ito ay isang lugar ng tahimik na kapangyarihan kung saan ang maririnig lang ay ang mahinang pag-uusap at ang lagatik ng mga mamahaling sapatos na marmol na sahig. Ngayon, ito ay isang sirko. Daan-daang mga reporter, cameramen, at mga vlogger ang nagsisiksikan. Ang kanilang mga kamera ay parang mga matang nagbabaga. Lahat ay nakatutok sa isang pansamantalang entablado na inihanda sa gitna. Ang logo ng Salazar Corp sa likod ay tila isang mapanuksong paalala ng imperyong malapit ng gumuho. Nakatayo si Adrian sa isang sulok, sa likod ng entablado, pinapanood ang kaguluhan. Hindi siya natulog. Ang kanyang mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, si Attorney Robles, na may hawak na isang itim na briefcase. "Handa ka na ba, anak?" tanong ng matandang abogado. Tumango si Adrian. "It's now or never, attorney." Sa kabilang panig ng lobby, nakita niya si Tito Mateo na dumarating, kasama ang ilang miyembro ng board. Ang mukha ng kanyang tito ay puno ng galit na pilit tinatago sa isang ngiti. Lumapit ito sa kanya. "Adrian, anong kalokohan ito?" Mahinang sabi ni Mateo. Ang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. "You're committing corporate suicide. Stop this." "Hindi na ito tungkol sa kumpanya, Tito," malamig na sagot ni Adrian. "Para ito sa katotohanan." "Anong katotohanan?" Ang sinasabi ng isang matandang nagpapanggap. Tinitigan ni Adrian ang kanyang tito sa mata. "Ang katotohanan na nasa journal ng nanay ko." Sa isang iglap, nakita ni Adrian ang pagbabago sa mukha ni Mateo. Ang pagkukunwari ay nawala at lumabas ang tunay na kulay nito. Takot. Oras na. Umakyat si Adrian sa entablado. Ang ingay ay biglang humina. Napalitan ng sunod-sunod na pag-click ng mga kamera. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa mikropono. "Magandang umaga sa inyong lahat." Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lobby. "For my entire life, I lived a lie." Nagsimula ang bulungan. "Ipinagmalaki ko ang pangalan ng aking ama. Ipinagmalaki ko ang kumpanyang ito. Ipinagmalaki ko ang Lord's Foundation, isang pundasyong itinayo ko para sa alaala ng aking ina, si Elena Salazar." Itinaas niya ang kanyang kamay. "Ngunit ngayon, nalaman ko ang katotohanan at nandito ako para ibahagi ito sa inyo." Tumingin siya kay Attorney Robles. Tumango ang abogado at umakyat sa entablado. Binuksan ang briefcase. Inilabas nito ang mga dokumento at ipinakita sa isang projector sa malaking screen sa likod ni Adrian. "Ang Salazar Corporation, ang pundasyon ng aming yaman, ay itinayo sa dugo, kasinungalingan, at kasakiman." Isa-isang ipinaliwanag ni Adrian ang lahat. Ang pagkamatay ni Antonio De Luca, ang pagmamanipula sa stock market, ang paggamit sa Lord's Foundation para maglaban ng pera mula sa mga ilegal na transaksyon. Bawat salita ay isang bomba na sumasabog sa loob ng lobby. Ang mga mukha ng board members ay namutla. Si Tito Mateo ay parang isang estatwa na gawa sa yelo. Ang aking ina, natuklasan niya ang lahat ng ito. 20 taon na ang nakalipas, patuloy ni Adrian. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. At para patahimikin siya, para iligtas ang sarili nilang mga balat, tinakot siya ng sarili kong ama at ng sarili kong tito, si Mateo Salazar. Itinuro niya si Mateo. Lahat ng kamera ay bumaling dito. Pinilit nilang umalis ang nanay ko. Pinili niyang mabuhay sa kahirapan at itago ang kanyang sarili para lang maprotektahan ako, ang nag-iisa niyang anak.
mula sa mga halimaw na dapat sana'y pamilya ko. Sa gitna ng kaguluhan, isang pinto sa gilid ang bumukas. Dahan-dahang pumasok si Leo. Itinutulak ang isang wheelchair. Nakahina ang lahat. Nakaupo sa wheelchair si Elena. Payat pa rin, mahina pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tapang. May isang oxygen tank sa tabi niya, ngunit nagpumilit siyang makarating. Dinala siya ni Leo sa tabi ng entablado. Ma! Bulong ni Adrian. Hinawakan ni Elena ang isang mikropono na inabot sa kanya. Sinusuportahan ko ang lahat ng sinabi ng anak ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ang bawat salita ay totoo. Iyon na ang huling patunay. Ang kaguluhan ay sumabog. Ang mga reporter ay nagsigawan. Sa gitna ng lahat, dumating ang mga pulis. Kalmado silang naglakad papunta kay Mateo Salazar. Mr. Mateo Salazar, you are under arrest for... Hindi na narinig ni Adrian ang mga sumunod na salita. Nakita niya rin si Camille na nakatayo sa isang sulok, umiiyak habang kinakausap ng isa pang pulis. Ngunit ang kanyang atensyon ay wala na sa kanila. Bumaba siya ng entablado at tumakbo papunta sa kanyang ina. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair. Hinawakan ang mga kamay nito. Ma, nagawa natin, sabi niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Itinaas ni Elena ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang mukha ni Adrian. Ang paghaplos na yon ay nagtanggal ng lahat ng sakit, lahat ng bigat. Tapos na anak, bulong ni Elena. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Malaya ka na. Niyakap ni Adrian ang kanyang ina. Isinubsob ang kanyang mukha sa kandungan nito at humagulgol na parang isang batang muling natagpuan ang kanyang nawawalang tahanan. 6 na buwan ang lumipas. Ang araw ay sumisikat sa isang payapang dalampasigan. Ang kulay ginto nitong liwanag ay kumikinang sa bughaw na tubig. Ang hangin ay sariwa, may dalang amoy ng alat at kalayaan. Ito na ang bagong umaga ni Adrian. Nakatayo siya sa may dalampasigan, nakatupi ang kanyang pantalon. Hanggang sa kanyang mga binti, hinahayaan ang malamig na tubig na halikan ang kanyang mga paa. Wala na ang mga mamahaling sapatos, wala na ang bigat ng isang imperyo sa kanyang mga balikat. Ang ingay ng media ay matagal nang humupa. Nahatulan si Tito Mateo ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Camille, pagkatapos tumestigo laban kay Mateo, ay nakatanggap ng mas magaan na sentensya, probation, kapalit ng pag-amin sa kanyang mga kasalanan. Ang Salazar Corporation ay naibenta sa ibang kumpanya. Ang lahat ng yaman ng pamilya Salazar ay inilaan ni Adrian sa isang trust fund, isang pondo para bayaran ang mga pamilyang naging biktima ng kanyang ama at tito at para punduhan ng isang bagong, totoong pundasyong pangkawanggawa. Isang pundasyong ipinangalan sa kanyang ina, ang Elena Foundation. Kuya Adrian, lumingon siya. Mula sa isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa di kalayuan, tumatakbo palapit sa kanya si Leo. Ang dating payat at marungis na bata ay malusog na ngayon. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit kundi ng saya at pag-asa. Suot niya ang isang malinis na uniforme ng eskwela. Kuya, sabi ni nanay, almusal na raw. Sigaw ni Leo. Nanay, iyon na ang tawag niya kay Elena. At si Adrian, hindi na sir, kuya na. Ngumiti si Adrian. Susunod na ako, mauna ka na. Pumasok siya sa loob ng bahay. Simple lang ito, malayong malayo sa mansyon kung saan siya lumaki. Ngunit mas masaya ang pakiramdam dito. Mas totoo, naabutan niya ang kanyang ina sa kusina, nakaupo sa isang silya habang naghihiwa ng mga prutas. Ang operasyon sa puso nito na naging posible dahil sa tulong ng ilan sa mga natitirang tunay na kaibigan ni Adrian ay naging matagumpay. May peklat sa kanyang dibdib, isang paalala ng kanilang pinagdaanan, ngunit ang kanyang mga mata
ay buhay na buhay. Ang kulay sa kanyang mga pisngi ay bumalik na. "Ma," sabi ni Adrian, lumapit siya at hinalikan ito sa noo. "Kumain na kayo," sabi ni Elena. Ang kanyang ngiti ay ang pinakamagandang bagay na nakikita ni Adrian araw-araw. "Baka mahuli pa sa eskwela itong kapatid mo." Nagtawanan sila. Umupo silang tatlo sa isang maliit na mesa. Isang pamilya. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo lamang, kundi ng katotohanan, sakripisyo at pagmamahal. Pagkatapos ng almusal, habang naghahanda si Leo para sa eskwela, pumunta si Adrian sa puntod ng kanyang ama. Ito ang unang pagkakataon na dinalaw niya ito mula nang mangyari ang lahat. Inilapag niya ang isang puting rosas sa ibabaw ng malamig na marmol. "Papa!" Bulong niya. "Hindi ko po alam kung naririnig niyo ako. Matagal po akong nagalit. Pero ngayon, naiintindihan ko na po na biktima ka rin ng sarili mong mga ambisyon." Huminga siya ng malalim. "Pinapatawad na kita pa. Para sa akin. Para kay Mama. Para makapagsimula na kaming muli." Tumayo siya at tinalikuran ng puntod. Walang bigat sa kanyang dibdib. Isang kabanata ang nagsara. Kinagabihan, habang papalubog ang araw, silang tatlo ay nakaupo sa dalampasigan, pinapanood ang pagkulay kahel ng langit. Si Leo ay masayang naglalaro sa buhangin. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Adrian. "Ito ang tunay na kayamanan, anak," sabi nito. Ang mga mata ay nakatingin sa papalubog na araw. Hindi ang pera, hindi ang pangalan, kundi ito, ang kapayapaan. Tumingin si Adrian kay Leo na ngayon ay sumusulat sa buhangin. Sinulat niya ang mga pangalan nilang tatlo, Elena, Adrian, Leo. At iginuhit niya ang isang malaking puso sa paligid nito. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Adrian. Isang nga ang ngiti ng purong kaligayahan. Isang ngiti na nagmumula sa isang pusong buo na muli. Lumingon siya sa kanyang ina, ang babaeng dumaan sa impyerno para sa kanya. Ang babaeng nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. "Opo, Ma," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat at pag-asa. Ngayon, nagsisimula pa lang tayo. At sa paglubog ng araw, sa pag-ahon ng mga unang bituin, isang bagong kabanata ang nagsimula para sa kanila. Isang kabanata na isusulat hindi ng kasinungalingan at sakit, kundi ng pag-asa, paghilom, at isang pag-ibig na mas matatag kaysa sa anumang imperyo.